Pinas na. Tingnan nyo ito, gasoline boy lang, mas matalino pa sa kanya. Hindi na yan makontrol ngayon ng mga DOA kung mag-increase man bawat litro ang mga gasoline station. It is because wala talaga supply unless the DOA will prepare the price protection sa mga gasolinahan. At saka, Tingnan mo. Si Kuya, taga Caltex si Kuya, gasoline boy lang. Hindi naman natin minamaliit. Pero sigurado naman na mas mababa ang trabaho na ito kaysa sa isang presidente. Napakalayo ng diferensya ng isang gasoline boy sa isang presidente. Pero tingnan mo kung paano mag-isip ang isang gasoline boy kumpara mo sa presidente ng Pilipinas na tumutulo yung uhog. Di ba? Oh, ito siniset ni Kuya na gasoline boy. Siguro nagtanong sa kanya, Kuya, ang taas na presyo ng gasolina. Paano ba to? Hanggang kailan to? O si Kuya gasoline boy, may sagot siya. Sa totoo lang, mahihirapan tayo. Hindi kayang kontrolin ng Department of Energy yan. Kasi ganito, kasi ganyan. O, may mga ganun na sinasabi si Kuya. Buti pa si Kuya, merong alam yung presidente. Wala man takin mo ang opening statement ng presidente na we are in good shape. Kuya, totoo ba na we are in good shape? fair din sila na dapat may mga consistent supply sa bawat gasolina. So that was the time na pwede sila magsabi na huwag itaas ang presyo. Oh, yan yung sinasabi ko. Sabi ni Kuya, sa mga gasolinahan, basta may consistent supply, mayroong supply, hindi sila pwedeng magtaas. But pag naubos yung supply, ayun na. Doon na tayo ngayon magkakaproblema. Diyan ngayon lalabas yung sinasabi ko sa inyo na kailangan marami tayong supply na nakaimbak sa Pilipinas. Saan? Sa mga gasolinahan, hindi lang sa gasolina. Maliliit lang mga tangke niyan eh. Dapat gumawa tayo ng maraming mga oil depot na mapag-iimbakan natin ng gasolina good to last for at least 1 year. At least 1 year. O kapag meron tayong ganong karaming imbak, o di kahit gano'ng magkaroon ng gera dyan, sa loob ng 1 taon, sufficient yung ano natin, yung supply, at hindi masyadong gagalaw yung presyo, kayang i-sustain for 1 year. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, tingnan mo, ang Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. Alam mo ba ang forecasting nila? Forecast nila na if something happens sa Pilipinas, if let's say, magkaroon ng taggutom sa buong mundo, alam mo ba na ang Kingdom of Jesus Christ mabubuhay nila yung mga sarili nila for the next 3 years? 3 taon. 3 years. Yun ang sinasabi ng Kingdom of Jesus Christ. Yun ang sinasabi ng mga members. Kasi bakit? Meron silang may sarili silang taniman, meron sarili silang palayan, may sarili silang taniman ng ganito, ng ganyan, ng ganito, ng ganyan. So, kung yung Kingdom citizens lang, ilang milyon sila, kaya nilang pakainin yung mga sarili nila, good for 3 years. Kahit daw hindi sila kumilos, kahit daw hindi sila gumalaw, mabubuhay sila ng 3 taon. Ganoon ni Pastor Kibuloy yung forecasting niya ng wealth ng kanyang Kingdom Nation. Pantakin mo dito sa Pilipinas, meron ba tayong ganyan? Wala. Ito nga, sabi ko nga sa'yo, ilang araw pa lang naggegera tong mga to. Hirap na tayo eh. That's because yung mga taga-gobyerno natin, hindi nila iniisip yung mga ganyan. Magkakaroon ng kagutuman, baka biglang magkaroon na naman ng COVID, magsarado na naman ekonomiya. Kasi grabe na talaga ang sitwasyon ngayon. Hindi lang sa missile tayo pwede mamatay, pati sa sakit. Yung mga sakit ngayon nagmutate. Ibig sabihin, yung dating lagnat lang, nagiging COVID na. Yung dating dengue lang, nagkakaroon na ng mga kidney failures and kung ano-ano pa. So parang lumalala lahat. So pagdating ng mga panahon na may mga mangyaring ganito at kailangan at talagang tumigil ang ikot ng mundo, 3 taon mabubuhay ang mga taga-KOJC. Ang mga Pilipino, wala. Bakit? Putang ina, paano? Habang buhay ng mayaman ang mga putang ina niyan dahil mga magnanakaw. Pera ng gobyerno, 805 billion ninanakaw ng mga hudas na yan. So, ang pinaplano lang nila yung buhay lang ng sarili nila, buhay ng pamilya nila, mga anak nila, kabit nila, mga anak nila sa labas, mga kalaguyo nila. Yun lang ang kumbaga nakaplano. Pero yung buhay ng mga Pilipino, wala talaga silang plano. Diyan ngayon lumalabas yung sinasabi nito ni Kuya Gasolinahan na kung enough ang supply ng gasolinahan namin, hindi kami magtataas. Pag naubos siya, magtataas. Wala tayong magagawa ron. Why? Bakit, Kuya, wala tayong magagawa? At the same time, wala nang dumarating na order from Middle East. So, alam din nila na hanggang April 15 lang ang fuel ng Pilipinas. So, yun na lang. So, sabi nila sir, hindi sila No, wala. Wala na yun. Yun talaga. Wala tayong magagawa kasi wala tayong supply sa Pilipinas unless
mag-allow ang Brunei at saka Malaysia. Pag allowed tayo magdala dito ang Brunei at saka Malaysia, possible pwedeng bumaba yung fuel. Pero let's say for example, basete na ang sigalot sa Middle East, aabot pa yan ng buwan bago mag-roll back ang fuel. Kasi matagal pa yan ang loading from Philippines to Middle East or Kita mo si Kuya, alam niya, pati yung paglulod, papunta rito, kasi yung mga oil tanker na yan, matagal yan, mabagal yan. So, after April, pagka naubos yung supply natin, if ever matapos yan, at bumalik sa normal, matagal bago yan makarating sa atin, bago mapuno ulit yung mga imbakan natin, bago ma-replenish yung stock. So, talagang ang i-expect natin, ganito talaga kataas. Kung 150 pesos per liter, magiging ganun until mag-normalize lahat, which is hindi natin alam kung kailan. So alam ni Kuya, siniset na ni Kuya yung expectations ng mga nagpapagasolina sa kanila na yung mga nagpa-full tank kayo, tipirin nyo yan. Bakit? Nako, matagal ito. Matagal ito kasi ganito, ganyan. Meron siyang mga paliwanag. Si Bongbong, wala. Puros kaululan. Middle East papunta sa Pilipinas. So doon pa lang tayo magkakaroon ng mga konting rollback, pero as of now, nawala talaga. Yes. O, diba? Siniset niya na expectation, hindi niya binubudol yung mga nagpapagasolina sa kanya. Hindi katulad ni BBM na binubudol niya na naman yung mga Pilipino at sinasabi niya na, huwag kayong mag-alala. Maayos ang supply ng Pilipinas, ganito, ganyan. Diba? Luka-luka eh. Tarantado talaga eh. Walang hiya, oh.